today, ayan, nagbabalik siya sa ating live stream para sa Live and Lead a Healthy Lifestyle, Oral Health, Balanced Diet, and Food Safety. Ayan. She graduated at Virgin Milagrosa University in San Carlos City, Pangasinan noong 1986. Wow! Baby pa ako nito. Newborn. Okay. And in 1987, she's a dental associate in Galvan Dental Clinic. In 1990, she became a senior dentist of Juan Rosalinda Casino Foundation. And currently, a private practitioner in Thai Dental Clinic in Mangaldan, Pangasinan. Without further ado, let's all welcome our guest, Dr. Star Diamond Flordelisa Redulme. Good morning everyone. Sa lahat po ng... Good morning, Doktora. Hello, good morning, ma'am. Good morning po. Baka meron kang munang gustong batiin. Okay. Ma'am, good morning po sa lahat ng mga nakikinig, lalo-lalo na yung mga ka-partners natin dyan na nakikinig at nanonood sa atin sa FB Live. So, sa ating founder, Dr. Lim Xiujin, at ang ating founder and CEO, Dr. Lim Xiujin, at sa mga staff po ng DXN, good morning po. Alam niyo po, last month, December 2020, nung I received a message and call coming from Ma'am Ivy, na pwede daw ba ako na maging guest speaker sa atin ngayon, January 2021, ng The Doctor is In. Then sabi ko kay Ma'am Ivy, Ma'am, ano ho ba yung magiging topic natin? Then sabi ho ni Ma'am Ivy sa akin is, dapat we are more focused on health and wellness. Then we decided to have a topic which is live and lead a healthy life. So mag-uumpisa tayo. Let's have a recap. Magre-recap po tayo. Last year, 2020 is a very stressful year for everyone. Alam natin po yan. Dahil dito, ang taon na ito yung dumating ang pandemic na COVID-19. Marami ang taong naapektuhan at kinabahan sa nangyari. Marami din ho ang nawalan ng trabaho kasi karamihan ho ng mga establishment o kaya mga negosyo ay naapektuhan at nagsara. So, the year 2020 is marami ang na-depress at marami ho talaga ang hindi lang ho depressed, nalungkot sa nangyari ng 2020. Yan ho yung recap ho natin. Dahil dumating po ang pandemic na COVID-19. Then, we all know, alam mo natin, this is the year ng COVID-19 pa rin. And we all know that COVID-19 is a virus that affects the health of a healthy individual. Today is 2021. Ang tawag po natin is, this is the new normal. Ito na po yung new normal natin. And for sure, alam natin na ang COVID-19 ay wala pa rin, it has no cure yet. Yung mga agencies natin, mga doctors, ginagawa ho nila yung kanilang makakaya para mapuksa o ma-stop man lang itong COVID-19. Unlike sa isang dengue, ang dengue kasi ay alam natin na ito po ay kagat ng isang lamok. At alam natin kung paano natin siya mapapagaling. With the studies, sa search and studies ng mga doctors, alam natin na how to treat and how to prevent it. This is the new normal. Ito na po yung buhay na kinakalagyan natin. So, ano po ba ang dapat natin gawin this year to still live and lead a healthy life? Now, how? Paano po ba tayo? Ano po ba dapat natin gagawin? We all know we want to live
and lead a healthy life. Pero ang tanong, how can we do this in this time of new normal 2021? Alam niyo po, meron po akong short story. My grandfather is live at the age of 98. Ang aking grandmother ay nabuhay din siya at the age of 88. They are very healthy. Sila ho yung tipo na healthy at wala ho silang basta-bastang sakit. Hindi lang ho siguro sila, kung titignan nyo ho yung mga oldies natin, yung mga tao noon, sila po yung mga tao na talagang ang lakas-lakas ho nila ang katawan, ang kanilang mga katawan. Sometimes, maraming nagtatanong, ano ba ang mga sikreto nila? Sometimes, sabi nila, bakit ho kayo very healthy? Then one day, yung aking anak, I have 2 sons, nagtanong ho sila sa kanilang grandfather, Amang, kasi yung usually natawag ko nila sa kanya, Amang, ano ho ba yung sikreto? What is the secret to live a long life? O kaya, ano ba yung sikreto para magkaroon ho tayo ng healthy lifestyle? Sabi ng aking grandfather ay, simple steps lang, madali lang. Sinabi din niya, isa sa mga sinabi niya is, don't smoke. Sabi niya, bawas-bawasan ho natin yung ating mga bisyo. Umain daw tayo ng proper food. Then, dahil mga bata ho sila, sabi niya, you have to drink your milk every day. So, kung titignan ho natin, hindi ho siya mahirap gawin. Pero, meron ho tayo dito na other steps kung paano natin maa-achieve ang malakas na katawan. Number 1, we have the healthy eating, diet, and nutrition. Alam mo ba natin na all humans have to eat food for growth and maintain a healthy body. Kailangan nating kumain ng healthy foods para maging healthy ho tayo. But we have different nutritional requirements, such as ang bata, iba ho nutritional requirements niya. Adult, iba rin ho. Ang mga young adults, iba rin, mga teenagers, iba rin ho yung food nutrition na kailangan nila. Especially sa atin mga senior citizen, malapit na ho tayo maging senior citizen. So iba rin ho yung mga nutritional value na kailangan natin para maging healthy tayo. Dito po ay mayroon ho tayo mga steps din, mga tips, at pag-aaralan ho natin kung ano ho ba yung mga tips na ito. Healthy eating, diet, and nutrition. Hindi pala basta kain lang ng kain. Ang number 1 na tip na sinasabi nila dito ay eat 3 healthy meals a day. Minsan, we skip. Minsan, hindi ho tayo kumakain ng almusal. Minsan, hindi ho tayo kumakain ng tanghalian. Pero, ang dami-dami natin kinakain sa dinner. Eat 3 healthy meals a day, breakfast, lunch, and dinner. But, it is important to remember that dinner does not have to be the largest meal. Hindi ho kailangan na ang dinner pala natin siya yung pinakamalaking pagkain. So, in that way, mami-maintain ho natin yung ating katawan. Isa pang tips na sinabi nila, hindi lang ho yung ating mga ninuno, kahit mga doctors, mga nutritionists, hindi lang ho yan ang sinasabi nila. We have to choose the right food. Tignan ho natin yung mga pagkain natin, kagaya ng mga foods na very low sa saturated fats, mga trans fat, pagkain na mababa ang cholesterol, mababa ang salt, and mga added sugars. Dapat ho magiging keen observer ho tayo dyan. Palagi ho natin tinitignan. Sabi nga nila is, we have to look the labels because the first item listed on the highest labels ay comprises pala yan ng highest concentration ng ingredients. Tignan natin yung mga pinagbibili ho natin kasi doon pala sa pinakamataas,
na nakasulat doon, yun pala ang pinaka mataas ang concentration ng ating ingredients. The next is, tignan din ho daw natin ang mga expiration date. Alam ko ho na ngayon po ay time ng COVID. Maraming walang trabaho. I are very fun sa mga buy one take one, 'di ba? Gayon po ang nangyayari sa atin. Pero dapat din pala tayong tumingin. Tignan ho natin mga expiration date kasi hindi ho natin alam, baka mamaya yung mga nabibili ho natin ay siya pa ho ang nagbibigay ng sama sa ating katawan. So lahat ho yan dapat natin titignan para magkaroon ho tayo ng healthy eating. Yan ho yung mga diet and nutrition. Last, dahil kailangan natin ng healthy foods. Anong papasok dyan? We have to eat the right foods, the right vegetables and fruits. Kakain ho tayo, dapat kumain ho tayo ng vegetables at saka fruit. Sa mahal ho na makakain natin ngayon, sa mahal ho na mga fruits at saka vegetables, minsan ho ay hindi na ho natin yan na nakukuha mga nutrients na yan. Pero pwede naman po natin gawin yan through eating our food supplements. Kung nahihirapan ho tayo na wala tayo mga tanim, mga vegetables, why not plant? Magkailangan ho natin maging alert ho natin o kaya i-divert ho natin yung mga time natin. Pwede naman ho tayong magtanim sa ating bakuran sa gilid-gilid para ho makamenos din ho tayo dahil sa time of pandemic na ito. So yan ho yung healthy eating ho natin. Kailangan natin balansehin. Hindi lang po pala sa healthy eating. Number 2, we have the physical activity and exercise. Ang physical activity and exercise is a major contributory to our healthy lifestyle. Alam mo natin na this body issues ang ating katawan ay kailangan natin galaw-galawin o kaya kailangan natin tayong mag-exercise palagi. Kasi kapag hindi pala natin ginagamit yung ating katawan, it will lead to unhealthy living. So may mga tips kung bakit tayo mag-exercise. Regular exercise can prevent the reverse of age-related sickness. Kapag palagi pala tayong nag-exercise, hindi ho tayo madaling magkasakit. It increases our muscle tone, strength, ini-improve niya po yung ating balance, binabalanse tayo, improve our balance. Nagiging flexible ho tayo. At the same time is endurance. Mas malakas ho tayo kapag nag-exercise tayo. Tayo mga elderly, mas nami-minimize ho natin ang fall. Hindi ho tayo mas madaling na natutumba dahil sa exercise din pala. Sila ho yung ito ho yung nakakatulong sa atin para yung ating mga bones ay magiging matibay. Through exercise, regular exercise din ay, ano po ba ang ibinibigay na regular exercise? Ito po ay, it can help or prevent our body from sickness. Then, with the regular exercise, can help prevent coronary health diseases. Pag palagi ho tayo nag-exercise, proper exercise, na-prevent ho natin ng heart diseases, na-prevent ho natin ng stroke, diabetes, obesity, and high blood pressure. Minsan, kapag nag-exercise ho tayo, ito din po yung tumutulong sa atin, lalo na sa mga age 50 na kagaya ko, pataas, na it minimizes yung sakit natin na osteoporosis. Kaya kailangan ho natin mag-exercise palagi. Galaw-galaw ho tayo, pwede naman ho tayong mag-tiktok-tiktok dyan, o kaya mag-sumba-sumba dyan. Pwede ho, it's a form of exercise, hindi ho ba? Nagagalaw ho natin yung ating mga katawan. So, in this way,
yung mga muscle natin ay tumitibay. Regular exercise din ay it increases our self-esteem, our self-confidence. Bakit? Kasi alam natin na maganda yung ating pangangatawan. In this way, it decreases stress and anxiety. Tapos, it enhance our mood. Nagiging maganda ho yung mood natin kapag healthy ho ang isang tao. And it improve general mental health. So, ito po ay mga tips kung ano po ba ang dapat natin gawin para magkaroon po tayo ng healthy. How do we live and be healthy this pandemic time? Sabi nila na 30 minutes of walking is very fine. Maganda ho, maglakad-lakad tayo. Pwedeng 3 times or 5 times a day na paglalakad, malaking bagay na rin po yan. Pero ang sabi ho dito, based on research and studies, the greatest health benefits pala came from exercise. Kaya mas advantage ang exercise. Mas malaking portion ang binibigay ho ng exercise para tayo ay maging healthy. Regular exercise can help or control our weight. And sometimes people can lose their fats. Minsan ho, very conscious tayo sa ating mga katawan. Pero enhance din ho natin na hindi lang pala exercise ang kailangan natin. Dapat we should eat the right food. Kailangan din natin yung mga kailangan din natin kumain ng mga foods na makakatulong sa ating katawan, hindi lang po sa exercise. Ang exercise is more on physical, pero ang kailangan din ho natin ng mental health. Kung titignan ho natin ay hindi lang pala ang healthy living not only involves the physical health, it also includes emotional and mental health. They go hand in hand. Hindi ho pwedeng physically fit ka pero hindi naman healthy. Yung hindi na wala ka naman sa state of mental health. So meron ho tayo mga ways kung paano ba natin gagawin 'yan. Kung sa exercise may mga tips. Sa mental health meron din ho tayo mga tips. Ano ho ba yung mga tips na yan? Get enough sleep daily. Kailangan pala natin matulog, sapat na tulog. Pero alam ko, during the pandemic time, lalo nung wala hong nakakalabas sa atin, ang nangyayari, lahat ho ay hindi masyadong nakatulog dahil ho, karamihan sa atin ay naglalaro ng Mobile Legend, o kaya ay nanonood ng mga Korean novela. Ganun po, di ba? Minsan ho nangyayari ho sa atin yan. Minsan ho, marami ho hindi ho nakakatulog dahil ho nai-stress ho sila. Dahil marami po ang karamihan ho sa atin ay hindi lang ho stress ang nangyayari. Karamihan ho sa atin, nag-iisip kung paano ba tayo mag-move on, lalo na sa pandemic time na to. So, paano ba natin gagawin aside from enough sleep? Pwede naman pala pwede pa rin tayong mind exercise. Kung hindi lang pala katawan, meron din pala tayong mind exercise. Paano ba tayo magkakaroon ng mind exercise? What way? Paano ho ba? Kailangan natin ng magbasa. We have to read. Magbasa-basa ho tayo. This is a form na kung paano natin ma-exercise yung ating mental health. Do a puzzle. Occasionally, pwede ho tayong maglaro ng mga puzzles. Pwede rin ho tayong have fun. Di ba? Dapat ho ay have fun kahit na pandemic. Dito sa bahay natin, pwede naman tayong mag-get together with our family. Pwede naman ho tayong
go shopping, pero ngayon, limited naman po ang pwede lumabas sa shopping. We can do fishing, at ito po, ang pinaka-importante, pwede ho tayong gardening. Dahil ngayon po ay marami ho ang plantitos and plantitas. This way ho ay nagkakaroon ho tayo ng, this is a form of stress reliever. Ginagagawa ho natin yan, di ho ba? Kapag ginagawa ho, pag nagtatanim ho tayo, kapag nakikiusap tayo sa mga halaman natin, minsan sasabihin nila is para tayong may sira, pero hindi. Doon ay one way na paro natin ayusin o kaya yung ating mental health is to have a mind exercise. Something na gagawin ho din natin is we have to do meditations. Alam ho ninyo, ay kailangan ho natin ngayon sa time ng pandemic. Kailangan ho natin ngayon, lalo na ngayon, mayroon na naman tayong bagong strain ng COVID-19. It is very alarming talaga. Pero huwag ho tayong mawalan ng pag-asa. We have to do meditation. Magdasal ho tayo na sana ay malampasan ho natin ito dahil kayang-kaya natin ito. Meditations, kapag nagbi-meditate ho tayo ay binibigyan ho tayo ng better focus. Mas maganda ho yung ating focus sa ating sarili, kung ano ba ang dapat natin gagawin sa everyday life natin. It lessens our anxiety. Then, we are more compassion with each other. Isa pa, we will have a better memory. Sa mga mind exercise na ito ay kailangan natin sa panahon ngayon. And one thing more is smile. Smile with confidence. Di ba? Sabi ko nga paano nga ba tayo how can we smile with confidence? Paano ka ba magiging smile? How we smile kung meron ka naman palang problema sa ngipin mo? Di ba? Wala ho tayong confidence. May sira yung ngipin mo. How can you smile kung masikip yung ngipin mo? So, nakaka-bother ho yan. At kailangan ho natin din ito para magkaroon ho tayong confidence sa ating sarili. Do you know that oral health is one of the essential part of our body, overall of our health and well-being? Ito po ay isa sa mga parte ng ating katawan na kailangan natin. Kasi po, kapag wala ho itong, kapag hindi ho tayo healthy, lalo-lalo na yung oral health natin, hindi ho tayo magkakaroon ng healthy living. So, paano ho ba natin, how to take care of our oral health para at least we can smile with confidence. We have to take care of this teeth, mga ngipin ho natin. Alam ho ba ninyo na ang ating mga ngipin ay nakadesign para kumain ng mga fruits and vegetables? Each part ng ating ngipin ay may kanya-kanya silang trabaho. Maliit man sila pero malaki ang contribution ng mga ipin na yan. Number one is yung incisors. Yung mga ngipin nyo na nasa harap, hindi lang po pang display yan. May gamit po yan. Ang ating incisors ay used for biting. It gives us beautiful smile. Yung ating canine, yung ating pangil, ano po ba ang inaano ng ating pangil? Yung ating pangil ho ay, siya ho yung tumutulong para ma-tear, used for tearing foods, yung mga pagkain na katulad ng mga karne. Yan ho yung mga nagtitear natin, yan ho yung gamit ng ating mga ngipin, especially the canine. The premolar or molar, alam niyo po yung premolar, yung mga bagang. Ano po ba ang function ng ating mga premolar at molars? They are used for grinding.
malaki hong part ang ginagawa ng mga ngipin ninyo. Especially po ang grinding ho, they made the food they are making your food into small particles para hindi ho mahirapan yung digestive system natin. Para mas mabilis ho yung absorption ng nutrients sa ating katawan. So huwag nyo hong baliwalain. Hindi lang for smiling ang yung mga ngipin. Kailangan ho din natin silang alagaan. In what way para alagaan natin sila? Kailangan number one is to eat the proper food and nutrients. Palagi ho yan. Good nutrition palagi. Kasi po, pag kumakain tayo ng good nutrition and proper food, pati yung mga ngipin ho natin at saka mga bones natin kasama dyan. Then, simple lang po, you have to brush your teeth every day. Diba? Mag-brush tayo palagi ng ating mga ngipin. 3 times a day, 2 times a day. Pero, mas maganda kung 3 times a day, maganda, twice a day, also good. Pero in brushing, you have to choose the right toothpaste. Mag-choose ho tayo na the right toothpaste na gagamitin natin. Dahil alam ho natin, marami ho ang mga toothpaste out of the market na instead na nakakatulong sa atin, ay mas lalo hong napapasama dahil sa higher concentration ng mga sugar. Di ba? Yung mga nilalagay nila na sugar. Alam ho natin na ang isang form ng caries ay nanggagaling sa sugar. So, choose the right toothpaste. Meron ho tayong toothpaste dyan. We have the Ganusi toothpaste and Ganusi Plus. So, dapat ho, alam natin kung ano ho yung mga dapat nating gamitin. Then, visit your dentist. Pumunta ho kayo sa dentist nyo twice a year. Kasi sa dentist ho ninyo, siya ho makakakita kung ano mga problema sa inyo. Minsan, may mga problema sa atin na hindi natin alam ay malala na pala or cancer na pala. Sa ating mga dentist, pumunta ho kayo. Marami ho tayong mga dentist dyan. Go to your nearest dentist at sila ho makakatulong sa atin. So, yan ho yung mga, in that way, makaka-smile ho tayo ng confidence dahil yung ating mga ngipin ay bright and shiny. Then, isa sa mga tips para magkaroon ho tayo ng mahabang buhay, healthy living. Di ho ba, pag pumunta ho kayo sa doktor, wala naman hong ibang sinasabi ng doktor, are you smoking? Di ho ba? Alam ho natin na ang tobacco tobacco use is the most important preventable illness na dapat na ipiprevent natin. And according to National Cancer Institute, na 90% ng mga men sa United States they have lung cancer. And alam din natin, ang lung cancer, ang pinanggagalingan, ang contributor niyan ay ang smoking. Di ho ba? If we smoke, alam natin na malaki yung probability natin na magkakaroon ho tayo ng lung cancer. Hindi lang ho tayo, kung hindi pati yung mga pamilya natin na hindi nag-i-smoke ay magkakaroon sila ng second-hand smoking. Pati sila nadadamay. Then, how to avoid tobacco use? Paano? Stop smoking. Alam nyo ba na ang tao ay kapag palagi pala natin na stop smoking tobacco, start to stop now. Because it takes about 15 years of non-smoking behavior to achieve a normal risk level of heart disease for those that smoke. So, nakikita ho natin na through smoking, magkakaroon ho tayo ng sakit. Number 2 sa mga tips nila is stop chewing tobacco to avoid oral cancer. Itong chewing tobacco, ito ho yung mga nakagawian ng ating mga ninuno. Actually, sila ho, they smoke, pag nag-smoke po sila, yung apoy nasa loob ng kanilang mouth. And through this,
mas mabilis ho na sila nagkakaroon ng oral cancer. So, para magkaroon ho tayo ng healthy living, avoid smoking. Then, ano ho pa ang meron ho tayo to avoid? Avoid excessive alcohol consumption. Too much po na pag palagi ho tayong umiinom, hindi naman po sinabing wag na tayong uminom, pero avoid excessive alcohol consumption. Because excessive alcohol consumption is a major cause of liver cirrhosis. And this liver cirrhosis can lead to liver cancer. Kung sa alak ay lung cancer, ay kung sa smoking is lung cancer, sa alak po ay liver cirrhosis. So, kailangan ho natin avoid yan to have a healthy life. Then, meron din ho tayong, meron ho tayo ng eat the proper foods, yan yung mga sikreto. These are one of the secrets. Eat the right food. We have to do exercise. We have to have a mind exercise, mental health. Ano pa po? Kailangan din ho natin to avoid smoking, to avoid yung mga excessive drinking ho yan. Kailangan natin avoid. Isang other tips na kailangan din ho natin is additional tips for healthy living. Alam niyo ho ba kung ano? Daily intake of our vitamins, multivitamins, and supplements. When we do not eat enough, sabi nila dito kapag hindi pala tayo kumakain na yung mga nutrients na yun ay which can lower our risk of heart disease, stroke, cancer, and other health conditions. Kapag hindi ho tayo kumakain ng tamang nutrients, mas malaki ho yung ating posibilidad na magkakaroon po tayo ng heart diseases, mga cancer, strokes, and other heart conditions. That is according to the CDC, Center of Disease Control. Ang isang adult ay kailangan niya na mag-consume ng 1.5 or 2 cups a day ng fruits. 2 or 3 cups of vegetables daily. Yan ho yung kailangan daw natin palagi na kinakain. Yet, hindi naman ho natin naaabot yung standard nutrients na kinakain natin every day. So, paano to get those nutrients na hindi naman natin nakukuha sa mga fruits and vegetables na sinasabi natin? We have to take our multivitamins and minerals. Alam niyo po ba na multivitamins and supplements are para silang insurance. It is like an insurance policy na the more we take daw yung ating foods and supplements, it is a daily guarantee to ensure us to have a healthy body. And sa pagtitake din ho natin ng ating vitamins ay nakikita ho natin na napapalayo ho tayo sa mga sakit na kailangan na dumadapo sa ating mga katawan. So, paano ba? Kailangan ho tayong multivitamins and supplements ay kailangan natin gagamitin o iti-take every day. So, paano? Paano ba natin gagawin? Bakit tayo iinom ng ating mga multivitamins and supplements? Aside sa sinasabi natin na it helps us o kaya siya ho yung pumupuno ng ating kakulangan. Sila po yung napupuno ng ating kakulangan. We have all the reasons. So, may mga reasons ho tayo to take multivitamins and supplements. As we grow old, our nutritional needs increases.
tumataas din pala yung ating nutritional needs. At the same time, it gets harder for the body to absorb. Habang tumatanda ho tayo ay mas lalong nahihirapan yung ating katawan na ma-absorb yung mga nutrients ng ating katawan. And sometimes, ang medications, kapag palagi naman tayong nagbe-medications, ay mas lalo niyang naaagawan yung ating katawan o kaya nauubos yung deplete. Medications can further deplete our body of nutrients. Nauubos yung ating nutrients ng katawan. And a multivitamin can offset this deficiency. Dito na po pumapasok ang ating multivitamins and supplements. Kailangan po natin ito because hindi ho natin nami-meet yung standard na nutrients na dapat sa ating katawan. Bakit ho ba tayo magte-take ng multivitamins saka supplements? For healthy aging, habang tumatanda, mas nakakailangan natin. Good for your health and your heart. Alam niyo po ba na basic studies, kapag nagte-take pala tayo ng everyday ng ating supplements, tumataas yung ating, it reduces, bumababa yung risk ng cardiovascular disease. So, ang ganda-ganda ho, di po ba? Kapag nagtitake ho tayo ng vitamins saka supplements natin, nakikita natin na napapalayo ho tayo sa mga cardiovascular diseases. It reduces the cancer risk. According to studies, mga studies na 40%, 14,000 men na age 50 found out that kailangan mga 40,000 men na nag-iedad ng 50 years old, kailangan pala natin mas kailangan natin ang mga supplements para ma-reduce natin ng risk of cancers. So, with this na supplements and vitamins, kailangan pala natin. Then, bakit ba tayo nagtitake ng mga supplements? Dahil it boosts our immunity. Pinapalakas niya ho tayo. Pag iinom ho tayo ng ating supplements, siya ho yung tumutulong sa atin. So ano ho ba yung mga product natin nagbuboost ng ating immunity? We have the RGGL. Alam natin ang ating RGGL is antioxidant. Alam mo niyo na ang RG is a detoxifier at ang ating GL naman ay balancer. With this time, sa panahon ngayon, yung mga pagkain ho natin, hindi na ho natin alam kung healthy ba naman ang ating mga nakakain. Kung yung mga food na kinakain ba natin ay tamang nutrition para sa atin. Yung yung air na nilalanghap natin, healthy na po ba sa ating katawan? Tama na po ba sa ating katawan yan? Are we getting the right air? Or are we eating the right food? O kaya, do we breathe the right air o fresh air na dapat kailangan? Hindi po. So we need something na makakadepensa sa ating katawan. We have the RGGL. Then, another is, we have also spirulina. Ang spirulina ay isang complete food and nutrients for everybody. Kompleto po ang ating spirulina. Yung mga kulang-kulang na hindi natin nakukuha sa mga pagkain, nandito ho yung ating spirulina. It helps regulate the alkaline pH of our body. Kasi yung ating katawan, kapag mataas ho ang acidity, hindi naman ho maganda. So, nandyan ho yung ating spirulina. Ang ating spirulina ay energy booster. Di ho ba? The more na nagtitake ho tayo, lumalakas ho tayo. Meron din ho tayo, if you are looking for vitamin C, ang vitamin C is good for our teeth, good for our gums, good for our muscles, good for sa mga
sa skeletal, sa ating mga bones natin, vitamin C, meron ho tayo niyan. Meron tayong Roselle candy, meron ho tayong Roselle juice. Lahat ho ng kailangan natin, meron sa atin. Then, for brain, best for our brain, meron ho tayong Lion's Mane. Di ho ba? Para sa ating mga ugat-ugat, meron ho tayong, for the nerves, meron ho tayong Lion's Mane. And we have a lot of supplements which can help and boost our immune system. Actually, sa atin, hindi lang ho supplements ang meron sa atin. Marami ho tayong mga product. Aside, marami-rami tayong product actually. Pwede ho tayong pumunta sa ating mga centers. Makinig ho tayo sa mga gano-therapy kasi sila, mga doctors natin, sila ho nagbibigay ng input sa atin kung ano ho ba yung mga dapat nating i-take. Lahat ho ng mga food supplements na yan, sila ho ang nakakatulong sa atin to boost our immunity, to boost ourselves na magiging healthy tayo at mabuhay ng tama. Dahil alam ho natin ngayon na ang hirap-hirap po ng ating panahon. So if we are always using o kaya kumakain tayo palagi, we drink our supplements, we use our supplements, we feel better, di ho ba? Dahil alam natin na panatag tayo na hindi ho tayo madaling kapitan ng mga sakit. Dahil tumataas yung ating energy levels. Yung ating feeling is mas lalo tayong nadidecrease ho yung ating stress at saka anxiety. Lalo na ngayong panahon ngayon, ang daming nadidepress dahil sa COVID. So, nakakatulong ating mga supplements. Then, one thing more is to have a healthy hair and skin, di ba? Ano ba meron sa atin yan? Meron ho tayong Pollen B for a healthy hair at saka yung ating skin. Meron din ho tayong mga shampoo. Meron sa skin ho natin, meron din ho tayong mga lotion. Lahat ata ng kailangan natin ay meron ho sa atin. Kaya, we have to visit our centers. Pwede ho tayong magtanong kung ano ho ba ang dapat nating kailangan. Lahat-lahat ho yan ay nakakabigay ng inspirasyon sa atin kung paano ba tayo mamuhay at paano natin maging leader at maging to lead and to live a healthy lifestyle. Kailangan ho natin ngayon sa panahon ng pandemic. Then, alam niyo ho, ay napakabait ho ng Diyos sa atin. Kailangan lang natin is i-appreciate natin kung ano ho yung meron sa atin. God is good all the time, di ho ba? He cares for us. Actually, He always cares for us. Palagi ho tayong magdasal na sana ay mailayo tayo, sana ay mahanap na ang better solution o kaya better treatment for this COVID-19. God has provided us food. Binigay ho sa atin ng Diyos mga pagkain na kailangan natin. At yan po ay nakasama na ho sa ating mga supplements. We should appreciate. Kailangan ma-appreciate natin mga nature na nasa gilid-gilid sa atin. Kasi sa panahon ngayon, kailangan natin maging healthy not only physically, dapat pati mentally. Then, actually, we do not need to spend millions para maging healthy tayo. Sundan lang ho natin yung mga sekreto na mga ninuno natin. Sundan lang natin yung mga steps na napag-aralan natin, napakasimple man, pero malaki ho ang maibibigay sa atin. God has designed for us to live, kaya we should live happy. Di ho ba? Kailangan natin maging healthy, maging physically fit, mentally fit. Dito nga, sabi nga natin is, bago ako umupo, sabi nga natin is, a healthy lifestyle not only changes your body. Kapag malakas yung ating katawan, hindi lang yung lifestyle natin, hindi lang nababago yung ating katawan. It changes our mind. Kung sa katawan is physically, kung sa mind mentally, yung ating attitude and your mood. A healthy lifestyle not only changes your body,
It changes your mind, your attitude, and your mood. Sana po sa simple na mga pinag-aralan natin ngayon, sana ho ay makabigay ho man lang ng mga input sa atin na sana ho ay we should take care of our body, hindi lang ho yung ating body, yung ating mga parts na body, especially our oral cavity, dahil malaki ang kanyang contribution sa everyday na ginagawa natin. And today, I would like to say thank you and good morning po sa ating lahat. Who can consume and use DXN products? Since DXN products are natural health products, they are suitable for all categories of people, starting from infancy to old age and the sick. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.